First of all, congratulations. It's been a while na, Kyla, na nakapaglabas ka din ng music mo. This particular, I wouldn't like, kasi nga sabi ni ano kanina na you don't call it a collaboration, but more of a duet. Parang, this is kind of new for you too, in a way. Kasi yeah, it's been a long time. Can you tell us like how this all started? When did you like guys meet? When did like the collaboration? Like what did the duet come into your mind? Kailan ba tayo nagka-show? July? Yeah. May kasama kami sa isang show out of town last July. Tapos first time ko siyang na-meet. Tapos katabi ko siya sa eroplano. Tapos nung pag-upo ko, sinabi niya, ate, ano yung sinabi niya? Sabi ko sa kanya, ate, sabi ko, big fan ako. Sabi ko gano'n sa kanya. Gusto ko nga sabihin, ate, sobrang nakaka-starstruck, pero nilalakasan ko lang loob ko para kausapin ka. Ginaganon ko siya. So yun, sabi ni ate parang, uy, ang ganda nung ibang songs mo, napapakinggan mo ibang songs. Siyempre ako, as an artist na nakikinig lang sa kanya dati, nagulat ako na, wow, pinapakinggan yung music ko. Tapos bigla niya ako sinabihan, kulab tayo. Hindi ko siya tinanong. Sabi ko lang sa kanya, alam mo, sabi ko, napapakinggan ko yung ibang mga songs mo and bilib ako kasi sa kanya the way he writes his songs. Tsaka yung mga melody niya, parang sabi ko, parang vibe ko to. So nung sinabi niya yun, sabi ko, ito na yung opportunity. Sabi ko talaga, collab tayo. Tapos parang after 1 week, nag-send siya sa akin ng chorus part nitong Lambala. Tapos sabi ko, record na natin. Ay sabi ko, kailan tayo mag-record? Tapos a few weeks after that, nag-record na tayo, di ba? After 2 weeks, 3 weeks di bali, parang nag-record na tayo. So yun, parang gumawa lang ako ng, nag-send ako sa kanya ng sample na chorus para lang makuha yung reaction niya kung gusto ba niya, or kailangan ko bang palitan, or kailangan ko bang mag-adjust. Tapos basta ang reply niya sa akin, kailan tayo mag-record. Pero syempre, ang tanggap ko nun, compliment yun kasi gustuhan niya. Yeah. Gusto ni Kylie yung kanta ko. So yun, tinapos ko na siya, dun ko na siya parang, okay, andito ako, tama yung track na ginagawa ko. So tinapos ko siya. Then after nun, sinend ko ulit sa kanya yung sabi ko, ate, hindi ako makagawa ng maayos na sample kasi wasak yung falsetto ko. So kailangan ko din kantahin yung girl part. So yun, pagkasabi niya, okay lang yan, send mo lang sa akin. Pagka-send ko, hindi ako nag-expect na parang G, parang gano'n. So, in a way, binababa ako yung expectation ko. Pero again, ang reply niya sa akin, kailan tayo mag-record? So yeah, big compliment sa akin. Na-excite kasi ako kasi I've done some R&B tracks, pero they were never released. So yung mga R&B tracks na ginawa ko, you've heard some of the songs in my previous albums. I have a few and I have some collaborations also with R&B artists and hip-hop artists before, but they were never released as a single. And this one kasi is, the intention really is to release it as a single. So I said, sabi ko sa kanya, gawa ka ng kanta na kasi I wanna go back to my core. Sabi ko, na-miss ko na yung parang, alam ko nasa dugo ko to eh. Sabi parang gusto ko na siyang ilabas. Kasi I love singing all the theme songs and love songs. I love those songs. Pero na-miss ko lang yung ganitong vibe. Tas, doing something again after such a long time, it almost feels like new to me again. Yun, na-excite lang ako kasi syempre bata, yung kaduet ko, feeling ko bata ko na feeling ko mag-sing-age lang kami, ganyan. Yeah, it's just so exciting kasi ang ganda nung kante. Tapos feeling ko maraming makaka-relate. Feeling ko maraming gagawa ng mga content. Does it sound different to you, yung feel ng actual song? Kasi this is more of like a generational thing din na medyo bata yung sound or millennial-ish siya. Does it seem different for you or than what you were already doing in R&B? Hindi ko siya na-feel na it's different kasi yung listening ko talaga is really R&B. It's really what I listen to. Hindi lang ako masyadong nagkakaroon talaga ng opportunities to do more because most of the songs that I release, they're
mostly mga Pop. love songs. Mga- Kasi mahilig tayo, mga Pinoy, gusto natin yung mga kilig-kilig, we love those love songs. So, it didn't really, I felt very familiar with yung vibe niya. It's what I like. For you, it's home. Yes. Exactly. For MC ako, syempre you write the song and kanina kasi sa opening, it sounds negative kasi parang walang balak pero napaka-chill ng music, it's very positive. Anong pinanggagalingan ng music? Actually, ng lyrics. Yeah, what's like the inspiration? Lamban. Kasi mukha siyang ano ha, hindi sa pag pero mukha siyang sexy type. Yeah. Actually po, ang core po kasi talaga ng R&B is sexy song. So, hindi ko naman po siya to the point na ginawang bastos or ano, wala po siyang ganun. Pero parang gusto ko lang po na, kasi ang request po talaga sa akin ni ate, sabi niya, gusto kong gumawa tayo, R&B talaga. So, yun yung number one request niya sa akin. Parang sabi niya, kailangan ko ng break sa ganitong genres na talagang ginagawa ko at gusto kong bumalik sa kung ano talaga yung gusto ko. So, ako as a writer, binigay ko lang yung gusto niya. So, kinompose ko yung buong kanta around her. Actually, hindi ko kabisado yung part ko up until nitong narinig ko na rin. Mas kabisado ko yung kanya kasi mas sinulat ko yung kanya. So, yeah. So, may mga lyrics pa rin na parang madadama mong sexy siya. Kasi, couple, normal naman po sa couple na may sexy time. So, hindi naman po parang iniwasan ko po siyang maging bastos, iniwasan ko po siyang maging ganito, maging ganyan. Mas nag-focus lang po siguro ako sa musicality. It's very demure. Yeah, demure. Very mindful. Very mindful. Very cutesy. Very mindful. Yeah. Mas nag-focus po talaga ako sa musicality niya. Kung paano namin siya ibabanat. Hindi po, more on like, simple lyrics, pero yung style po talaga yung focus ko. Pero medyo different din to sa mga ginagawa mo na kasi mostly like hip-hop, rap-ish yung music na ginagawa mo. Nahirapan ka ba? Because you're like delving into like a different kind of music. Before po kasi ako pumasok sa hip-hop, mas maka-Brian McKnight po ako. Mas maka-Boyz II Men po talaga ako dati ng kabataan po. So parang hindi po ako totally nahirapan sa paggawa nito. Mas feel ko po talaga na parang ito nga po talaga yung para sa akin. Kasi kung mapapansin niyo po lahat ng kanta ko dati, hindi ko po kayang kantahin ng live talaga. Hindi siya singable para sa akin. Lagi po kasi yung nakafocus sa musicality. So kung ano yung kakalabasan ng as a whole ng project. Hindi ko na po minsan naiisip kung paano ko siya kakantahin ng live, kung paano ko siya perform. Mas naisip ko po yung kiliti sa tenga. Pero dito po, nagawa ko po ng sabay. Kaya ko po siyang kantahin, kaya ko po siyang i-perform, tapos maganda po yung tunog sa tenga namin. Yeah. May mga naging pointers ba ang ate kaya mo? Pagdating dun sa mga lyrics na sinasend mo sa kanya? Or naging open din ba siya in accepting dun sa nagawa mo yung mga lyrics? Actually po yun po yung na-expect ko nung unang sinend ko po sa kanya yung buong kanta na magbibigay po siya ng input or meron po siya magiging comments, baka po may iba-iba. Parang open po ako doon na niready ko na po yung sarili ko doon at andun lang po ako sa tapat ng laptop, nag-aantay po ako ng feedback niya para maayos ko po agad. Ora-orada. Pero yun nga po, ang reply po niya sa akin is kailan tayo mag-record. So parang in-accept niya po as a whole yung kanta. Yeah, kasi before ako nag-ask, when I asked him, collab tayo, when I asked him, I knew the kind of writer that he is. So I wanted to really give him the creative freedom. And I wanted to respect that. Kasi alam ko what I'm getting into, alam ko yung music niya. And so I was also parang in my head talaga naka-mindset na ako, whatever kung gusto ko yung kantahin yun, it's vocal arrangement, do everything, I'll sing the song. If I like it, I like it. Hindi na, wala nang beating around the bush, wala nang ganun. Parang it's either I like it or not, and I like it. So sabi ko, tara, record na tayo, record. Biggest compliment yun sa project na to. Kailan tayo mag-record? Inaasahan niyo ba na susunod to sa yapak ng sining na we were talking about it kanina, sabi ko parang nagbukas tuloy si JR ng ng formula or way na yung JR and then Janela ba, is that how you call his name, and then now you and MC Einstein, na-inspire ka ba doon, Kyla? Is that in your head when you were
Yeah, of course, kasi si JR he's a good friend of mine. I'm so happy for him na, meron siyang big hit ngayon with Jonella. And also, I like Jonella din. Yep. Pinapakinggan ko din yung music niya, and he's also a good writer, good songwriter. Siguro next time also, I'm open to collaborating with more artists like MC, mga Jonella. Mali mo, naisip ko. So, Oo naman. Oo naman. Hindi na ako mapaka-plastic, but in my heart, like, I feel like it can be, if not as explosive, it can be explosive. Yeah. Because the success of that song proved yet again that it's just having the right material will open doors again. Diba relatable siya? Yung parang feeling mo pag napahinggan to ng mga tao, parang makaka-relate sila na parang sigurado ako sa'yo. Diba? Yun yung mga sinasabi mo sa mahal mo or sa nobyo mo, sa girlfriend, na parang sigurado ako sa'yo. Na parang ano yung sigurado ako sa'yo. Sa'yo ko lang pinaparanasin ganito. Parang sa'yo ko lang binibigay ganitong kind of love. Ganyan. So, MC, binanggit mo kanina na super fan ka ni Kyla. What about her singing that you really, really admire? Kasi po hindi naman po ganun kadami totally yung R&B singers ng panahon nila. So parang dun po, yun po talaga yung gusto ko eh. R&B po talaga dati pa. So sila po nila, JR, Chris Lawrence, sila po talaga yung mga, parang sila yung in-idolize ko yung mga panahon na yun sa local. But I mean, na-conscious ka ba na baka masyadong madalian si Kyla dito sa ginagawa ko? Or because she can do practically anything with her voice. Yes, yun po. Actually, ito na lang po, nung recording namin, may part, yung kung narinig niyo po, before pagpasok ng second chorus, is parang medyo nag-high notes po si Ate Kyla. So, nung una po, wala po talaga sa plano yun. Pero, nung nirecord po namin yung high notes na yun, na falsetto po yung ginamit niya. Alinis po, lamig pakinggan. Pero, nag-usap kami nung pinag-uusapan namin ng sound engineer, si Verse, sabi ko, what if papayag kaya si Ate pagka sinabi ko sa kanya, in normal voice? Aabot yun. So parang, dun pa lang po, malalaman nyo na sobrang tiwala ko sa kung anong kaya gawin ni Ate. Which is, normal lang manabuhin sa kanya. Alam na po natin kung anong kaya niyang gawin. So parang, gusto ko lang pong mailabas niya yun ng kahit konti dun sa track namin para at least, hindi lang basta R&B. Like Queen Kyla to. Tama. Marinig niyo yung Queen Kyla dito. Grabe sa Queen Kyla. Last question ko, do you also plan to collaborate with P-pop artists? Kyla first, please. Oo naman. Kasi ngayon, sobrang hot ng mga P-pop ngayon eh. Tsaka maganda rin yung vibe ng songs nila eh. I'm open to anything. Kasi ayoko naman ikahon yung sarili ko sa R&B lang ako. Wala ka pa bang nakatabi sa eroplano na P-pop? Wala pa ako nakatabi sa eroplano. Wala, coming okay soon. Sana nga may makatabi ako sa eroplano na P-pop para collab tayo. MC? Ako naman po, nakakolab ko na po si Sam ng Vision. So okay. May isa na po ako. At open pa rin naman po ako kung makakakolab ko po yung iba pang group or iba pang artist. Okay po ako sa P-pop. Nagagalingan po. Iba po yung kanila. Sayaw, kanta. Yeah. Different level po sila. Thank you. My question is for Kyla. Kyla, nabanggit mo na parang you're fan of MC's music, no? Ano yung mga specific na characteristic or meron din sa kanta ni MC na hinangan? Gusto kong paano siya sumulat ng lyrics din. Kasi sobrang relatable. At hindi, para siyang hindi lang yung lyrics, maganda rin yung melody na kasi. Kasi sa akin, importante yung melody. Kasi pag kumakanta rin ako, melodic din ako eh. I mean, i-influence ko kasi mga ganon. Actually, pareho kami mga Boyz II Men, mga ganyan, very melodic when they sing. And yung mga songs na ganon, and I like the way he writes the songs. Gusto ko talaga. Kaya nung sinabi niya yung sabi ko, baka ito na yun. Tapos hindi ako nagkamali. Tapos hindi ako na-disappoint. Kasi nung sinend niya yung kanta, sinabi ko, nagustuhan ko siya kaagad. Sabi ko talaga, kailan tayo magre-record? Yun talaga yung tanong ko sa kanya parati. Kasi parang, sa akin kasi diba, life's too short. Huwag na tayo magpaligo-ligo. Gusto mo yung kanta na to, i-record na natin. Huwag na nating patagalin. So, ayun. And for the both of you, since you've worked together on this song, no, ano yung mga discoveries nyo sa isa't isa? Na siya kayo naaaganto pala siguro ng isa't isa?
pag pinapanood ko siya dati, pag nakikita ko siya sa mga videos or mga posts niya, akala ko parang, alam mo yung typical na hip-hopper na parang gano'n, na parang maangas. Hindi siya ate, ganyan siya. Ate, ganyan. Parang tuwa lang ako, parang refreshing yun para sa akin. Kasi usually pag nakikita ko yung mga hip-hop, R&B, confident, ganyan. Like, confident siya. But, siya, yung parang sobrang approachable. Yun. Yun, na-approach ko siya. Hindi siya yung tipo na ng hip-hop artist, R&B artist na parang mahiya ako. Parang yun, parang komportable ako kagad sa kanya. Sobrang komportable nga eh. Yeah. How about you, MC? Ako naman po, syempre parang, ang tingin ko sa kanya, honestly ang tingin ko sa kanya, like superstar level. So hindi ko po ina-expect na parang siya pa po yung unang mag-approach sa akin na nung nakita po namin sa airport, sabi ni Kuya Popoy, nandun na si Kyla Patigin. So ako parang, hindi ko alam kung paano katatayin yung bati, tingin. Pagkalapit ko siya pa yung, hi! Oh, wow! Okay, parang naging rin po ako. Siyempre parang ang magiging approach mo is maging friendly din. Na parang hindi mo i-expect na mag-uusap talaga kayo, na may pag-uusapan kayo. Wala nga ako in-expect na collab eh. Pero yun, parang si ate talaga super friendly niya, di ba? Yun, parang ganun ka organic ng sobrang pangyayari. Lahat from pagkakakilala namin, kung paano kami mag-usap, magkwentuhan, hanggang sa collab, hanggang sa ngayon. Parang kami matagal na magkakilala. Sobrang swabe, parang it was meant to be. Yep. It was meant to happen. Parang kasi actually yung show na yun, hindi nga ako yung dapat na nandun, diba? Yes! Kasi dapat si Yang ngayon, nagkasakit siya. So ako yung nag-perform for her because she couldn't make it. She was in the hospital. So feeling ko talaga, it was meant to happen. Talagang inano nila, Lord, kailangan yung magkaroon ng duet. Gagawa siya ng kanta, kakantahin yun. Actually, yung nag-comment sa TikTok ko, parang ang point niya is, paano mo na-pull yung Kyla? Ang kinoment ba ko, Destiny. Destined na magkaroon kami ng duet. Ayaw ko siya tawagin collab talaga, mas maganda na yung duet. Duet, yes. Okay, last na lang sa akin. Ano yung deciding factor? Bakit Lambalak yung naging title ng song? Is it like parang Gen Z term na yung pinapa-apply mong words? Unexpectedly, kung bibisitahin po natin yung work session ng recording, hindi ko po binura yung humming ko kung paano ko po binuo yung chorus. Ang marinig nyo po dun, so, yun po talaga yung una kong naisip na word. Tapos doon ko po siya inikot yung buong project. So, doon, lambalak lang po talaga. Hindi po talaga siya intentional. Parang kusa po siya ang nangyari at nag-go with the flow po ako kung paano ko ginagawa yung project. Yun lang po talaga siya. Parang ikuso ba yun sa mga Gen Z? Yung kunyari, Short ganito, and- ganito. Yeah. Short. Lambalak. So, Gen Z na rin ako. Parang feeling ko nga din nakapagpauso tayo ng bagong word. Oo nga, di ba? Kasi Diba? wala pa narinig na lambak. Wala pa ba? Wala O, di ba? pa. O, di, uso na. Magpauso tayo ng word. Usuhin natin. Okay, thank you. Mercy? Sige po. Ano po kami, magpapa-last 3 questions. Sino po? Can I ask a question? Last 3. Okay po. Okay. When I heard Lambala, ang unang pumasok sa akin, it's gonna be a hit. Because it honestly reminds me of another hit on TikTok, which is like Plastic Off the Sofa, which you did, Kyla, right? Yes. And for a time, ang Kyla wasn't just a queen of R&B and a name, a celebrity. It was a word, right? Are you aware of it na parang, oy, kinakayla niya, oy, kumakayla siya. Oo. It's because of the kulot-kulot. Oh, wow. So, can you teach us how to be Kyla? Para makapag-Kyla rin naman kami sa tuwa. Grabe yung na-pressure ako, hindi ko alam yun. May mga ganun palang word na kinakayla niya. Talaga ba? Yeah. Thank you. Ano yung tanong? Yung very last part ng kanta natin, kinayla mo yun. Yes. Yung anong part yun? Kaya mo yan. Yung Kyla. Kinayla mo siya, te. Kinulot mo talaga siya. What's the real? Ha?
So what's the riff po tayo with Kyla? What's the what's inside the roof? Yeah, what's Inside the roof. Sobrang, tawag dito, papahirapan mo na naman kami sa kanta mo. Thank you. Ay, pwede pala maging riff challenge yun, no? Truly! Exactly that. Oo nga. Pero si MC, hindi nagpa-awat din. Sumabay talaga kay Kyla. Nagulat ako kasi I was expecting hip-hop. Opo. Tapos, kumaila ka rin. Opo. Kumaila din po ako. Anyways, congratulations sa Thank iyo you, thank dalawa. you. That was such a very beautiful song. Thank you, sobrang Thank you. Thank you. Okay po, sino po next ako? Hi, I'm from TikTok. Do you have any plans to do music video of this? Abangan. Habang. Hindi namin i-spoil po siguro. Antayin po namin silang magplano at magsabi. Yeah, also rin kasi parang live performance on YouTube. Yeah. Hopefully you can do that. And it's a perfect timing kasi talagang ang dami rin mga naglalabas mga trending na R&B songs like Janela. And perfect timing to kasi yun nga lang Balak is out now. What can you say na yung reaction ng mga tao talagang they into R&B now. Yung mga Gen Z. Yeah. Parang kasi hindi naman siya sa nawala pero ang laki kasi ng binago ng R&B in general, internationally. So parang kahit sa international may mga lumalabas na ulit na kung ano ba? Kung ano yung R&B dati na modernize ganun. Kasi may mga R&B na parang hindi na siya R&B, may ganun din, diba? May ganung vibe minsan. Yeah, pop-up na siya, pero ngayon nakaka-refresh lang na may R&B ulit talaga. Yeah, tuwa ako. Isa sa mga bagay na nagustuhan ko dito sa song na to is yun nga, yung parang melodic siya. Kasi di ba yung R&B ngayon, minsan parang isa na lang yung naririnig ko. Parang feeling ko, hindi ko na malaman kung sino yung kumanta at saka kung anong kanta ba yun. Kasi minsan magkakaano na, parang may pattern na, yun yung isa sa mga sinabi ko kay MC. Bago niya sulat, sabi ko, sana yung talagang kakantahin na R&B. Parang yung mga R&B ng 90s, nung early 2000s. Kasi, yun yung medyo gusto kong ibalik. Kasi na-miss ko din yun. Success naman. Oo. At saka, nakakatawa kasi when I came out as an artist in the year 2000, I was doing this, R&B, mga songs ko. I even released some collaborations with R&B artists, hip-hop. Pero hindi siya ganun, during that time, hindi pa siya ganun ini-embrace ng mga Pinoy, ng mga Filipinos. And ngayon, sobrang ini-embrace niya, kaya sobrang natutuwa ako pagka nung nag-hit yung singing. Kasi R&B siya, tapos ang ganda ng melody niya, it's singing. Yep. Tapos bumalik siya, sobrang natuwa ako noon na tapos na fully embraced na siya. Kaya hindi na ako nawala ng, parang nabuhayan ako ulit ng parang akong nabuhay ulit, ganyan, na parang, it's back! And they like it! Parang may pag-asa tayo. Congratulations. I like the vibe. Thank you. Okay, last question po. Hi po, Miss Kyla. Sir MC, congratulations Thank po. you. Napakaganda po ng kanta. Ang sarap sa tenga. May question po muna is for Miss Kyla. Miss Kyla, since this is parang comeback niyo na rin po sa music industry, are we looking forward to hear more music from you in the upcoming months, more collaborations, more duets po? And ano po kung pwede namin i-look forward pa po sa inyo? Yes, definitely I'll be doing more songs and recording more songs. It's in the plan. Meron din mga ibang sinulat with some producers that abangan na lang nila yun. And yung mga ganitong vibe, it will be more R&B this time. For Sir MC naman pala, for me, if given a chance na may ipapakanta ka kay Miss Kyla na from hip-hop, your hip-hop song, i-turn niya into R&B, what would that be? What song would that be? And bakit po yun yung napili? Siguro po, ang pwede ko pong ipagawa sa kanya is yung song ko na Habol V2 specifically, kasi medyo sad song po siya, na melodic din naman po siya, pero feeling ko pag kinayla niya yun, kaya talaga namang mag-iibang level ng kantang yun.
So, yun. Yun lang po. Thank you so much. Thank you po. Congratulations.